shaken, and then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. Mark chapter 13, 24 to 25, Matthew 24, 29 to 30, Luke chapter 21, 25 to 27. Next, eto na po, darating naman po ang man of sin, yung son of perdition, yung anak ng kapahamakan. Ang tawag po sa kanya, ito po si Antikristo. He will show up himself. Ito pong mangyayari. 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 10. Now, concerning the coming of the Lord Jesus Christ, that day will not come. Hindi darating ito hanggang, sabi niya, hindi lumalabas ang son of rebellion unless the rebellion comes first. And the man of lawlessness is revealed. Pag sinabi po natin man of lawlessness, hindi po ito law of the land. Hindi po ito yung batas na ipinapairal ng gobyerno. Pag sinabi pong lawlessness, wala pong siyang pakialam sa salita ng Panginoon. Okay? Wala po siyang iginagalang na salita ng Panginoon. The law is the law of God. Okay? Now, the son of lawlessness is revealed. The son of perdition, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship. Kaya wala siyang pakialam kung anong Diyos-Diyosan meron ng tao, kung anong Diyos ang sinasamba ng tao, dahil iuupo niya ang sarili niya at tatawagin siyang Diyos. Okay? Now, okay, proclaiming himself to be God. Look at that. And you know what is restraining him now so that he may be revealed in his time? For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrain it will do so until he is out of the way. Itong tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang Holy Spirit. It is only the Holy Spirit that restrains the man of sin. Dahil nga po sa paggawa ng banal na Espiritu, sa kaligtasan pa ng mga taong inaantay. Naalala po ninyo ng Bible study natin, 2 Peter chapter 3, ano po ang katumbas ng medyo pagbibigay pa ng allowance ng Panginoon? Kasi di ba, ang sabi po sa ating binasa, in the last days, mockers or scoffers will come. Yung mga mapag-uyam ay darating. At ang sabi nila, oh, ang tagal-tagal ng pinipreach yan na darating si Jesus. Pero hanggang ngayon, wala pa rin, walang nangyayari. Ilang thousand years ago na. Tama po, they just fulfill what is written in the book. Talagang sila po mismo ang nag-fulfill nito. At sabi ni Pedro, darating ang panahon na ang mga taong ito, iinsultuhin kayo, lilibakin kayo, at pagagalitan kayo. Ang tagal-tagal nyo nang pinapangaralan, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Yes, ikaw ang nag-fulfill nito. Pag narinig mo ito. Because time will come that this will happen. Ngayon nga po, sabi dito, ang may pumipigil po sa Antikristo. Matagal na siya na dapat mag-show up, pero pinipigilan lang po siya ng Holy Spirit in our time. Dahil nga po, hinihintay ng Panginoon. Ulitin ko, sa Book of Peter, ang katumbas ng paghihintay ng Panginoon ay pagbibigay paluwag. Di ba? Patience para sa kaligtasan ng mga hindi pa bumabalik kay Jesus. Sa kaligtasan ng mga taong hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan na dapat siyang magbago, dapat niyang kalimutan ang lahat ng kanyang lumang pagkatao at maging handa sa pagdating ng anak ng Panginoon, ng Diyos, ni Jesucristo. Dahil nga po, kung mahina ang iyong relationship kay Jesus, madali kang bibigay. Madali kang madadala ng Antikristo. Bakit? Kasi, hindi lapat ang relationship ninyong dalawa. Kaya kung mababa, mahina ang pagkakilala mo sa Panginoon, madali ka ring madadala, lalo na ng Antikristo. Kasi gagayahin niya exactly kung sino si Jesus. Sino po dito? I believe, naintindihan po ninyo yung tinatawag na disguise. Yung mga nagmamaskara, at nakakanakaw sila. Bakit? Kasi kinukopy nila kung anong make mukha ng mga executives na mayroong authority magbukas ng mga vaults o kung ng mga maselang mga dokumento. Anong gagawin ng mga matatalinong mga magnanakaw? Kukopyahin nila ang anyo nung may authority, may susi, para hindi sila mahalata. Makukuha nila ito. How much more this Antichrist gagayahin niya ito, ay tsura ni Jesus, yung kanyang figura, yung kanyang mga signs and wonders, gagayahin niya ito para madala ang mga tao. Now, ang hirap pala ito, Pastor. Paano ito? Paano ito yung malalaman kung totoo nga bang si Kristo yun o hindi? Yun nga po, only the book, the Word of God, and the Holy Spirit could help us.
kahit tayo sa ating sarili, baka mahirapan tayo na kilanlin kung si Jesus na ba ito o hindi. But then, He will show up. Magpapakita siya sa lahat, sa bawat isa. Bakit po? Kasi dapat mauna-muna ang Antikristo bago tumating ang tunay na Kristo. For the mystery of lawlessness is already at work. Only He who now restrains it will do so until He is out of the way. Aalisin po ang Holy Spirit, kasama po, ito yung rapture time na tinatawag. And then the lawless one will be revealed. And the Lord Jesus will slay Himself with the breath of His mouth and destroy him by His appearing and His coming. The coming of the lawless one by the activity of Satan will be with all power. Look, all power and with pretended signs and warnings and with all wicked deception for those who are to perish because they refuse to love the truth and so be saved. Look at this. Pagka hanggang ngayon po ay hindi tayo mainit sa Panginoon, pagka malako pa rin po tayo, yung parang ako minsan, pupunta tayo sa church for the sake na samahan natin ang ating mga mahal sa buhay dahil inimbitahan tayo, hindi pa tayo talaga totoong may relationship sa Panginoon, hindi talaga natin pa iniibig ng gusto ang Panginoon. Ito pong delikado look at this. Ang kapangyarihan ng Antikristo ay sinabayan ng kapangyarihan ni Satanas. Okay? So, it has, sabi niya doon, with all power and pretended signs. Pag nag-join ang kapangyarihan ng Antichrist at ni Satan, malakas na power yan. All power yan. Matindi yan. At talagang mamamangha ka at magsasabi kang, ito na nga ang Panginoon. Wala nang ibang papantay sa kanyang kapangyarihan. Pero nagkamali ka, kapatid, dahil ito ang Antikristo. Alright? Next. The salvation of Israel. Sabi po doon, now if their trespass means riches for the world, sino po yung tinutukoy? Mga Israelita. Bakit po? Dahil nung tumanggi ang mga ang bansang Israel kay Jesus Christ, ang salvation napunta sa mga hintil. Pero programa ng Panginoon yan. Alright? Because of the rejection for Jesus, ang grace ng Panginoon na ilipat sa mga Gentiles, sa kagaya natin. We are Filipinos. We're so far away from Israel. Pero ang gospel of salvation nakarating sa atin. Why? Because we believe. We believe. Pero itong mga tao ito hanggang ngayon, hindi sila naniwala kay Jesus. Why? Because they got the wrong information. Akala nila si Jesus lang kasi ay tao, at nagkiklaim na anak ng Diyos. They didn't believe. Dahil ang sabi nila, kilala namin si Jesus, alam namin ang pamilya niyan. Anak lang yan ng karpintero, si Joseph. Alam namin ang ananay niyan, si Mary. Alam namin ang background niyan. Tapos sasabihin niyo sa amin, Son of God siya. Hindi kami maniniwala. But later, they will believe. Bakit po? At saka hanggang ngayon. Sino pong nagbe-Facebook dito? Pakita sa kamay. Yay! Sino po sa inyo nakabasa nung conversion ng mga Muslim? Sister Cathy, nakita ko. Sister Abby, si Gemma. Mayroon pong Muslim, mayroon pong Muslim na pinatay ang kanyang asawa at mga anak. Inilibing ng buhay. Ngalan nyo, sa buhangin. Di ba? Sa buhanginan. Pero ang nakakapagtaka, nung kinonfess nitong tatay na Muslim na pumatay sa kanyang pamilya, kinonfess niya, tinuro niya kung saan binaon niya yung kanyang pamilya, dahil sa pagsampalataya kay Jesus. Naalala niyo, kasama yung Bible na ibinaon? Dahil nakita nung tatay na binabasa ng asawa ang Biblia. So para sa kanila, treason yun. And so they killed him. They killed even the children. Buhay, inilibing. Dahil ayaw niya na ma-convert itong mga taong ito na Muslim. Even the authority, the Muslim authority, they went there at hinukay para mabigyan ng makumpirma kung tama, totoo yung confession nung kanilang member na Muslim. Sa kanilang kagulat-gulat at kagimbal-gimbal na pagkakita, buhay ang mga bata. Di ba? Buhay ang mga bata. Nang tinanong, ano nangyari? At kunento ng mga bata kung paano sila inilibing ng buhay. Pero nagtatanong ang authority, bakit kayo nakasurvive? Paano nangyari na buhay kayo? At ang kwento ng mga bata, merong lalaki na nagpapakain sa amin araw-araw na meron siyang sugat sa kanyang mga kamay. Mayroong tusok ng pako. Wow! Sabi ng mga Muslim, it is Yesu. Di ba? Si Jesus yun. Praise God. Totoo pala ang mga sinasabi at sinasampalataya ng mga Kristiyano. Yes, Jesus is alive. Palapan po natin ang Panginoon. Ayoko ba makita? Sabi doon, for I know not Yung what
bata kasi nakakita, yan yung pinaka-thumbnail lest you be wise in your own yung estimation. bata That na the partial hardening has hardened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So may bilang lang po. Ito po, tandaan po ninyo, lagi kong sinasabi ito. May tamang bilang sa mga Gentiles na kagaya natin ng masisave. After that, may focus na ng Panginoon ang salvation sa Israel. May tamang bilang lang. Alright, look at this. Romans 11:25 to 26. Kung mayroon po, pakirecord po, sulat niyo yung aking mga tinuturo sa inyo. Sabi po doon, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness, yung kumpletong bilang of the Gentiles has come in. Pagka na-save na yung bilang para sa mga hintil, sasabihin ng Panginoon, this is it. Okay na yan. And thus, all Israel will be saved. Babaling na ng Panginoon, ang mga taga-Israel po ay sasampalataya na sa Panginoon. Maintindihan na nila na ang kanilang Misayas na hinihintay ay dumating na pala. Ito pala yung sinasamba ng mga Gentiles. And so, may puprove ng Panginoon, dahil nga po ang grace ay napunta sa mga hintil dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pero darating din po ang araw na silang lahat po ay sasampalataya na kay Jesus. Amen? Now, ano pong napansin ninyo sa ating pong